Akala ng karamihan sapat na ang sipag para yumaman. Pero bakit ang dami pa ring pagod na tao ang hirap makaahon sa buhay? Bakit may mga taong halos buong araw nagtatrabaho pero kulang pa rin ang kinikita para sa pamilya nila? Bakit may mga simpleng negosyante at ordinaryong tao na mas malaki pa ang kita kaysa sa mga taong sobra ang oras sa trabaho? Pinakamasakit na realidad, maraming Pilipino ang tumatanda na walang ipon kahit buong buhay silang nagsikap. Kapag hindi mo natutunan paano gumawa ng pera, posible kang maubos kakahabol sa gastusin habang tumatagal ang panahon. Habang tumataas ang presyo ng bilihin, lalong nagiging mabigat ang responsibilidad ng bawat tao. Hindi sapat ang magandang trabaho kung bawat sweldo dumadaan lang agad sa bayarin at utang. Hindi sapat ang diskarte kung wala kang tamang kaalaman paano palaguin ang perang hawak mo. Maraming tao ang marunong kumita pero kakaunti lang ang marunong gumawa ng mas maraming oportunidad para sa sarili nila. Dahil dyan marami ang nakakaramdam ng pagod pero walang malinaw na direksyon ng buhay. Kapag marunong kang gumawa ng pera, nagkakaroon ka ng mas malaking kontrol sa kinabukasan mo. Nagagawa mong protektahan ang pamilya mo laban sa matinding problema at bigla ang pangangailangan. Nagiging mas kampante ka dahil alam mong kaya mong bumangon kahit mawalan ka ng trabaho o negosyo. Pakiramdam ng taong may financial skill sobrang layo sa taong araw-araw natatakot mawalan ng kita. Mas lumalakas ang loob mong mangarap kapag alam mong may kakayahan kang kumita anumang sitwasyon ang dumating. Maraming Pilipino ang gustong umasenso pero walang nagtuturo paano talaga bumuo ng pera mula sa simpleng oportunidad. Maraming empleyado ang nangangarap magkaroon ng sariling negosyo pero natatakot magsimula dahil kulang sa kaalaman. Maraming kabataan ang gustong makatulong agad sa pamilya pero hindi alam saan magsisimula. Dahil dyan parami ang naghahanap ng paraan para matutunan ang tamang paghawak at pagpapalago ng pera. Doon nagsisimula ang pagbabago ng buhay ng isang tao. Kapag natutunan mo paano gumawa ng pera, mas nagiging matatag ka sa kahit anong hamon ng buhay. Hindi ka basta-basta nasisira kapag may dumating na problema o kakulangan sa pera. Nagiging mas malinaw ang mga plano mo at mas lumalakas ang kumpiyansa mo sa sarili. Unti-unti mong naabot ang mga pangarap na dati, akala mo imposible lang mangyari. Dahil ang taong marunong gumawa ng pera, hindi lang basta nabubuhay kundi tunay na umaangat at nagkakaroon ng kalayaan sa buhay. Unang dahilan, kalayaan mula sa pagkabaon sa problema. Kapag marunong kang gumawa ng pera, mas nagiging maluwag ang bawat galaw mo sa araw-araw na pamumuhay. Hindi ka madaling natataranta tuwing dumarating ang sunod-sunod na bayarin at mabibigat na obligasyon sa bahay. Nagiging mas payapa ang isip kapag alam mong may kakayahan kang humanap ng pagkakakitaan anumang oras kailanganin. Pakiramdam ng taong may sapat na pinansyal na kakayahan sobrang layo sa taong palaging kinakapos at nag-aalala gabi-gabi. Dumarating sa punto na mas nakakapag-focus ka sa pag-unlad kaysa sa pag-iwas sa kahirapan. Habang tumatanda, mas dumarami ang responsibilidad na kailangang harapin ng bawat Pilipino araw-araw. Kasama na dyan ang pambayad sa renta, pagkain, matrikula, gamot at iba pang gastusin na hindi pwedeng takasan. Kapag iisa lang ang pinagkukunan ng kabuhayan, sobrang delikado. Kapag biglang nagkaroon ng problema o pagkawala ng hanap buhay, maraming pamilya ang bumabagsak agad sa matinding pagsubok dahil kulang ang kakayahang lumikha ng dagdag na kita. Dahil dyan napipilitan ng iba mangutang kahit hirap na silang makabangon. Taong may alam sa pagbuo ng salapi kadalasang hindi basta-basta nasisindak ng krisis o kagipitan. Kahit magkaroon ng emergency, mas mabilis silang nakakahanap ng paraan para maitawid ang pangangailangan ng pamilya nila. Mas nagiging matatag ang loob nila dahil alam nilang kaya nilang dumiskarte kapag dumating ang mahihirap na sitwasyon. Hindi madaling masira ang kumpiyansa ng isang tao kapag marunong siyang lumikha ng oportunidad mula sa simpleng bagay. Unti-unti ring nawawala ang takot na dating bumabagabag sa isip nila tuwing dumarating ang problema sa gastusin. Karaniwang dahilan ng stress ng maraming Pilipino ay kakulangan ng sapat na mapagkukunan para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa matinding pressure na dulot ng usaping pinansyal sa loob ng tahanan. Kapag marunong kang magpalago ng kinikita, mas nababawasan ang tensyon at pag-aaway tungkol sa pera.
Nagiging mas maayos ang samahan dahil hindi puro problema ang laman ng usapan sa bawat hapagkainan. Mas nakakaramdam ng kapanatagan ang buong pamilya kapag alam nilang may taong kayang dumiskarte para sa kinabukasan nila. Hindi madaling makamit ang tunay na kapanatagan kapag palaging kulang ang perang pumapasok buwan-buwan. Lumalakas ang loob ng isang tao kapag alam niyang hindi siya basta-basta lulubog sa oras ng pangangailangan. Nagiging mas malinaw ang direksyon ng buhay kapag hindi umiikot ang isip mo sa utang at bayarin araw-araw. Doon nagsisimula ang mas malaking oportunidad para maabot ang mga pangarap na dati hanggang tingin ka lang. Dahil ang kakayahang gumawa ng pera, hindi lang tungkol sa yaman kundi tungkol din sa kalayaan at seguridad ng buong buhay mo. Ikalawang dahilan, kakayahang protektahan ang pamilya sa matinding pagsubok. Pinakamabigat na pakiramdam para sa isang tao ang makita ang pamilya niyang nahihirapan habang wala siyang magawa. Sobrang sakit sa damdamin kapag kulang ang pambili ng gamot pagkain o pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. Kapag marunong kang bumuo ng pagkakakitaan, mas lumalakas ang kakayahan mong sumalo sa panahon ng kagipitan. Nagiging mas handa kang harapin ang anumang pagsubok dahil alam mong may paraan kang mapagkukunan ng panggastos. Mas nagiging matatag ang pundasyon ng tahanan kapag may taong marunong dumiskarte para sa kinabukasan ng lahat. Habang lumalaki ang pamilya, mas bumibigat din ang responsibilidad na pasan ng bawat magulang araw-araw. Kasabay ng pagtaas ng presyo ng bilihin, lumalaki rin ang pressure na maramdaman mong kailangan mong kumayod ng mas doble. Kapag limitado lang ang pumapasok na kabuhayan, mabilis maubos ang budget kahit kakasimula pa lang ng buwan. Maraming magulang ang napipilitang magsakripisyo ng todo para lang maitawid ang pangangailangan ng mga anak nila. Dahil dyan marami ang napapagod, hindi lang sa katawan kundi pati sa isip at emosyon. Taong may kakayahang lumikha ng dagdag na pinagkakakitaan mas madaling makakilos kapag may bigla ang problema sa bahay. Kapag nagkaroon ng emergency, hindi agad natataranta dahil alam nilang may mapagkukunan sila ng pangtustos. Mas nakakaramdam ng seguridad ang bawat miyembro ng tahanan kapag alam nilang may maaasahan sila sa oras ng kagipitan. Nagiging mas kampante rin ang mga anak kapag nakikita nilang hindi agad bumibigay ang magulang nila sa problema. Unti-unti nababawasan ang takot dahil nararamdaman nilang may direksyon at katatagan ang buhay nila. Napakaraming Pilipino ang nangangarap mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya nila, pero kulang sa oportunidad at kaalaman. Kaya naman maraming tao ang nagsusumikap matutunan paano palaguin ang kakayahan nilang kumita mula sa iba-ibang paraan. Hindi sapat na masipag ka lang dahil kailangan mo ring matutunan paano maghanap ng mas malaking posibilidad para umasenso. Kapag lumawak ang kakayahan mong gumawa ng salapi, mas marami kang pwedeng maibigay na proteksyon sa mga mahal mo. Mas nagiging malakas ang loob mong harapin ang bukas dahil alam mong hindi ka basta-basta mawawalan ng paraan. Walang kapantay na saya ang maramdaman na kaya mong tugunan ang pangangailangan ng pamilya nang hindi ka nauubos. Napakalaking ginhawa sa pakiramdam kapag hindi mo kailangang mamili kung pagkain ba o pambayad ng bayarin ang uunahin mo. Mas nagiging maayos ang takbo ng tahanan kapag hindi puro kakulangan ang problema araw-araw. Nagkakaroon ng mas magandang samahan dahil hindi palaging tensyon at pag-aalala ang nangingibabaw sa loob ng bahay. Dahil ang taong marunong gumawa ng pera, hindi lang nagpapayaman kundi nagiging sandalan ng buong pamilyang umaasa sa kanya. Ikatlong dahilan, nagbibigay ng mas malaking pagkakataon para maabot ang pangarap. Napakaraming tao ang may malalaking pangarap, pero kaunti lang ang nagkakaroon ng tunay na pagkakataon para maabot ang mga iyon. Kadalasan hindi kakulangan sa talento ang problema, kundi kakulangan ng kakayahang pinansyal para makagalaw ng maayos. Kapag marunong kang lumikha ng pagkakakitaan, mas bumubukas ang pinto ng oportunidad na dati parang imposibleng maabot. Nagiging mas madali para sa isang tao na sumubok ng bagong direksyon dahil hindi siya agad pinipigilan ng kakapusan. Mas lumalawak ang pananaw mo kapag alam mong kaya mong suportahan ang sarili mong mga plano at ambisyon. Maraming Pilipino ang gustong makapagnegosyo, makapag-aral o makapagpundar pero napuputol agad dahil sa limitadong budget. Sobrang hirap mangarap ng malaki
Kapag bawat galaw mo kailangan mong isipin kung sapat pa ba ang pera mo bukas. Kapag natutunan mong palakihin ang kakayahan mong kumita, mas nagiging posible ang mga bagay na dating hanggang pangarap lang. Nagkakaroon ka ng mas maraming pagpipilian sa buhay kumpara sa taong nakatali lang sa iisang pagkukunan ng kabuhayan. Dahil dyan mas nagiging malinaw ang direksyon na gusto mong tahakin para sa sarili at pamilya mo. Taong may sapat na pinagkukunan, kadalasang mas malakas ang loob na sumubok ng panibagong oportunidad. Hindi agad sila natatakot mag-explore ng ibang larangan dahil alam nilang may kakayahan silang bumangon kapag pumalpak. Mas mabilis silang nakakagalaw dahil hindi sila gaanong limitado ng kakulangan sa resources at panggastos. Unti-unti nilang nabubuo ang mga pangarap na dati. Akala nila para lang sa mayayaman o maswerte. Habang tumatagal, mas lumalaki rin ang tiwala nila sa sarili nilang kapasidad na umasenso. Napakalaking bagay ng pagkakaroon ng sapat na pera pagdating sa paghubog ng mas magandang kinabukasan. Nagagawa mong suportahan ang pag-aaral ng anak mo nang hindi kinakailangang mangamba araw-araw tungkol sa tuition at gastusin. Nagiging posible rin ang pagkuha ng sariling bahay sa sakyan o maliit na negosyo na makakatulong sa pag-unlad ng pamilya. Mas nabibigyan mo rin ng pagkakataon ang sarili mong maranasan ang buhay na matagal mo nang gustong maabot. Dahil dyan, mas nagiging makabuluhan ang bawat paghihirap at sakripisyong ginagawa mo araw-araw. Walang masama sa simpleng pamumuhay, pero ibang klaseng ginhawa ang dala ng pagkakaroon ng kakayahang abutin ang mga pangarap mo. Mas masarap mabuhay kapag alam mong hindi ka nakakulong sa sitwasyong pilit kang nililimitahan taon-taon. Nagiging mas matapang ang isang tao kapag may sapat siyang kakayahan para suportahan ang sariling mga desisyon. Doon nagsisimulang mabuo ang buhay na dati pinapanood mo lang sa tagumpay ng ibang tao. Dahil ang marunong gumawa ng pera, mas maraming pwedeng marating kumpara sa taong puro pagod pero walang direksyon ang kinabukasan. Ika-4 na dahilan, nagbibigay ng mas malaking kumpiyansa sa sarili. Ibang klase ang lakas ng loob ng taong alam niyang kaya niyang bumangon anumang hirap ang dumating sa buhay niya. Kapag marunong kang humanap ng pagkakakitaan, mas nagiging matatag ang tingin mo sa sarili mong kakayahan. Hindi ka agad pinapanghinaan ng loob tuwing may pagsubok dahil alam mong kaya mong gumawa ng paraan. Mas nagiging buo ang paniniwala mo sa sarili kapag nakikita mong may bunga ang bawat diskarte at sakripisyo mo. Unti-unti ring nawawala ang pakiramdam na parang wala kang kontrol sa direksyon ng buhay mo. Napakaraming tao ang tahimik lang, pero mabigat pala ang dinadala dahil sa problema tungkol sa kakulangan sa kabuhayan. Maraming nawawalan ng kumpiyansa dahil pakiramdam nila wala silang maibigay na maayos para sa sarili o pamilya nila. Kapag palaging gipit kadalasan, naapektuhan pati paraan ng pakikitungo ng isang tao sa ibang tao. Nagiging mahirap magsalita ng may tapang kapag mismong sarili mo hindi mo masigurado ang bukas. Dahil dyan maraming pangarap ang hindi natutuloy kahit malaki sana ang potensyal ng isang tao. Taong marunong dumiskarte, kadalasang mas kalmado humarap sa mga hamon at hindi madaling mataranta sa problema. Kapag may sapat kang kakayahang lumikha ng pagkakakitaan, mas nagiging matapang kang gumawa ng mahahalagang desisyon sa buhay. Hindi ka basta-basta natatakot, sumubok ng bagong oportunidad dahil alam mong kaya mong magsimula ulit kapag kinakailangan. Mas nagiging positibo ang pananaw mo dahil hindi puro kakulangan ang nakikita mo sa paligid mo araw-araw. Habang lumalawak ang kakayahan mong kumita, mas lumalakas din ang paniniwala mo sa sarili mong kapasidad. Karaniwang napapansin sa mga taong may matibay na kumpiyansa ay hindi sila madaling maapektuhan ng opinyon ng ibang tao. Hindi nila kailangang magpanggap para lang makasabay dahil kampante sila sa sarili nilang direksyon. Mas nakakakilos sila ng maayos dahil hindi takot ang nangingibabaw sa isip nila tuwing may bagong hamon. Nagagawa nilang tumuon sa pag-unlad kaysa sa pakikipagkumpetensya at paghingi ng validation sa ibang tao. Dahil dyan, mas mabilis silang nakakabuo ng mas magandang oportunidad para sa sarili nilang kinabukasan. Napakasarap sa pakiramdam ng taong may kapanatagan dahil alam niyang kaya niyang suportahan ang sariling pangangailangan. Mas nagiging maayos ang pakikitungo mo sa ibang tao kapag hindi puro problema ang bumabagabag sa isip mo. Nagkakaroon ka ng mas malinaw na pagtingin sa buhay dahil hindi ka nakakulong sa takot at pangamba.
Doon nagsisimulang mabuo ang mas matatag na bersyon ng sarili mo na kayang harapin ang kahit anong pagsubok dahil ang kakayahang gumawa ng pera hindi lang nagpapalakas ng bulsa, kundi nagpapalakas din ng tiwala mo sa sarili. Ikalimang dahilan, nagbibigay ng mas malawak na kalayaan sa oras at pamumuhay. Pinakamahalagang bagay na hindi na kayang ibalik ng pera ay oras na lumipas na sa buhay ng isang tao. Maraming tao ang halos buong linggo pagod sa trabaho, pero wala nang natitirang panahon para sa sarili at pamilya nila. Kapag marunong kang gumawa ng mas maraming pagkakakitaan, mas lumalaki ang pagkakataon mong magkaroon ng kontrol sa oras mo. Hindi ka palaging nakatali sa mahigpit na schedule na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw para lang mabuhay. Mas nagiging makahulugan ang bawat sandali kapag hindi puro trabaho at pagod ang umiikot sa routine mo. Napakaraming Pilipino ang maagang umaalis ng bahay at gabi nang nakakauwi dahil kinakailangan nilang kumayod ng todo. Kadalasan kulang na kulang ang panahon para makasama ang pamilya dahil inuubos ng trabaho ang buong maghapon nila. Kapag limitado lang ang pinagkukunan ng kabuhayan, mas napipilitan kang isakripisyo ang pahinga at personal na oras mo. Dahil dyan maraming tao ang nakakaranas ng sobrang pagkapagod at pagkawala ng balanse sa pamumuhay. Unti-unti ring nawawala ang pagkakataon nilang ma-enjoy ang mga simpleng moment kasama ang mga mahal nila sa buhay. Taong may kakayahang lumikha ng ibang source ng pagkita, kadalasang mas maluwag ang galaw pagdating sa oras. Mas nabibigyan nila ng pansin ang kalusugan, relasyon at personal na mga pangarap na matagal nilang gustong gawin. Hindi nila kailangang ubusin ang buong araw sa sobrang pagod para lang maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Nagagawa nilang maglaan ng panahon para matuto ng bagong skill at mag-explore ng panibagong oportunidad. Habang tumatagal, mas lumalawak ang choices nila kung paano nila gustong mabuhay. Napakasarap sa pakiramdam ng may kakayahang magdesisyon, nang hindi laging kontrolado ng kakulangan sa budget. Nagiging posible ang simpleng bakasyon, pahinga o quality time kasama ang pamilya nang hindi ka kinakabahan sa susunod na bayarin. Mas nagiging healthy rin ang isip at katawan kapag hindi puro pressure at overtime ang laman ng bawat linggo mo. Nagagawa mong mas ma-appreciate ang buhay dahil hindi ka palaging nagmamadali para humabol sa pangangailangan. Dahil dyan mas nagiging masaya at makulay ang araw-araw mong pamumuhay. Hindi sukatan ng tagumpay ang sobrang pagka-busy kung kapalit naman nito ang sobrang pagod at kawalan ng oras sa sarili. Mas mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng kalayaang piliin kung saan mo gustong ilaan ang panahon mo. Kapag natutunan mong palaguin ang kakayahan mong kumita, mas lumalapit ka sa buhay na hindi kontrolado ng stress at kakapusan. Doon nagsisimula ang pakiramdam na tunay kang may hawak sa direksyon ng sarili mong kinabukasan. Dahil ang taong marunong gumawa ng pera, hindi lang nagkakaroon ng yaman, kundi nagkakaroon din ng kalayaang mamuhay ng mas maayos. Ika-6 na dahilan, nagbibigay ng kakayahang tumulong nang hindi ka nauubos. Napakasarap sa pakiramdam kapag kaya mong magbigay sa mga mahal mo, nang hindi mo kailangang mangamba sa sarili mong pangangailangan. Kapag marunong kang gumawa ng pera, mas nagiging posible ang makatulong sa pamilya, kaibigan at ibang taong nangangailangan. Hindi mo kailangang umiwas o mahiya kapag may lumalapit na nangangailangan ng suporta sa panahon ng kagipitan. Mas nagiging magaan ang loob mo dahil alam mong may kakayahan kang mag-abot ng tulong kahit sa simpleng paraan lang. Habang lumalawak ang kakayahan mong kumita, mas lumalaki rin ang epekto mo sa buhay ng ibang tao. Maraming Pilipino ang likas na mapagbigay, lalo na pagdating sa pamilya at malalapit na kaibigan. Kahit kapos, kadalasan, handa pa rin silang magsakripisyo para makatulong sa mahal nila sa buhay. Pero sobrang hirap magbigay kapag mismong sarili mo hirap na ring makaraos sa araw-araw na gastusin. Dahil dyan, maraming tao ang nakakaramdam ng guilt dahil gusto nilang tumulong pero limitado ang kakayahan nila. Nakakadurog din ang damdamin kapag nakikita mong naghihirap ang mahal mo pero wala kang sapat na maiaabot. Taong may matatag na pinagkukunan, kadalasang mas malaki ang kakayahang magbigay nang hindi nasisira ang sariling kabuhayan. Mas madali silang nakakatulong sa gastusin, sa ospital, edukasyon, at iba pang pangangailangan ng pamilya nila. Nagagawa rin nilang suportahan ang pangarap ng ibang tao na gustong makabangon sa hirap,
Hindi sila agad nauubos dahil marunong silang lumikha ng panibagong paraan para mapanatiling matatag ang daloy ng kinikita nila. Habang tumatagal, mas dumarami rin ang buhay na natutulungan nila sa simpleng paraan. Napakalaking bagay ng pagkakaroon ng kakayahang maging sandalan, lalo na sa panahong maraming tao ang dumadaan sa matinding pagsubok. Mas nakakagaan ang damdamin kapag alam mong may naitulong kang mahalaga sa buhay ng ibang tao. Hindi man palaging malaki ang naibibigay mo. Ang mahalaga may kakayahan kang gumawa ng positibong epekto sa paligid mo. Nagiging mas makahulugan ang tagumpay kapag hindi lang sarili mo ang nakikinabang sa pinaghirapan mo. Dahil dyan mas nararamdaman mo ang tunay na halaga ng bawat pagsisikap na ginagawa mo araw-araw. Walang masamang hangarin ang pagnanais magkaroon ng mas malaking kita, lalo na kung ginagamit mo naman ito sa mabuting paraan. Mas maganda ang pakiramdam ng taong may kakayahang magbigay kaysa sa taong gusto mang tumulong pero walang maibigay. Nagiging inspirasyon ka rin sa ibang tao kapag nakikita nilang umaangat ka habang may malasakit sa kapwa. Doon nagsisimulang mabuo ang mas matibay na koneksyon sa pamilya at komunidad na nakapaligid sa iyo. Dahil ang taong marunong gumawa ng pera, hindi lang nagpapabago ng sariling buhay, kundi nagiging daan din ng pag-angat ng ibang tao. Ikapitong dahilan, nagbibigay ng mas matatag na kinabukasan habang tumatanda. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong nagiging seryoso ang realidad ng buhay para sa bawat tao. Hindi habang buhay malakas ang katawan at kayang magtrabaho ng walang pahinga araw-araw. Kapag marunong kang gumawa ng pera, mas maaga mong naihahanda ang sarili mo para sa mga susunod na taon. Nagiging mas panatag ang pakiramdam dahil alam mong hindi puro paghihirap ang naghihintay habang tumatanda ka. Mas gumagaan din ang isip kapag alam mong may pundasyon kang maaasahan sa hinaharap. Napakaraming Pilipino ang umabot sa edad na matanda, pero napipilitan pa rin kumayod dahil walang sapat na naipundar. Kadalasan nauubos ang lakas nila sa mahabang panahon ng pagtatrabaho, pero kulang pa rin para maging komportable ang buhay. Kapag walang tamang kakayahan sa pagpapalago ng kinikita, sobrang hirap makabuo ng seguridad para sa pagtanda. Dahil dyan marami ang umaasa na lang sa suporta ng anak o kamag-anak kapag hindi na kayang magtrabaho. Nakakalungkot isipin na maraming tao ang buong buhay nagsumikap pero walang kapanatagan sa dulo ng kanilang pagod. Taong marunong lumikha ng oportunidad, kadalasang mas maagang nakakabuo ng mas matibay na pundasyon para sa kinabukasan nila. Mas nagagawa nilang mag-ipon, magnegosyo at maghanda para sa mga posibleng pangangailangan. Habang tumatagal ang panahon, hindi sila gaanong natatakot sa pagdating ng katandaan dahil alam nilang may sistema silang naitayo para sa sarili nila. Mas nagiging maayos din ang kalidad ng pamumuhay dahil hindi puro survival ang iniisip nila araw-araw. Unti-unti nilang nararating ang estado na mas kalmado at mas kampante sa takbo ng buhay. Napakalaking ginhawa ng may kakayahang mamuhay nang hindi laging nangangamba sa susunod na gastusin. Mas masarap gumising araw-araw kapag alam mong hindi ka agad mababagsak kahit may dumating na matinding problema. Nagiging posible rin ang pagtuon sa kalusugan, pahinga at personal na kaligayahan dahil hindi ka puro trabaho habang tumatanda. Mas nabibigyan mo rin ng magandang halimbawa ang pamilya mo tungkol sa kahalagahan ng paghahanda para sa bukas. Dahil dyan mas nagiging maayos ang daloy ng buhay ng susunod na henerasyon sa loob ng pamilya ninyo. Hindi sapat na mabuhay ka lang para sa kasalukuyan habang pinapabayaan ang darating na panahon. Mas mahalagang matutunan paano gumawa ng pera habang maaga pa para hindi puro pagsisisi ang kapalit pagdating ng araw. Kapag handa ka sa hinaharap, mas nagiging payapa ang isip mo at mas lumalakas ang loob mong harapin ang buhay. Doon nagsisimula ang tunay na seguridad na hindi basta-basta kayang sirain ng anumang pagsubok o kakulangan. Dahil ang taong marunong gumawa ng pera, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng maayos at marangal na pamumuhay hanggang sa pagtanda. Darating ang panahon na mapapagod ang katawan mo, pero hindi hihinto ang mga gastusin at responsibilidad sa buhay. Darating ang araw na hindi sapat ang sipag lang kung wala kang kakayahang gumawa ng mas malaking oportunidad para sa sarili mo. Pinakamabigat na realidad sa buhay ng maraming tao ay buong buhay silang nagtrabaho pero nanatiling hirap at walang kasiguraduhan. Habang ang iba unti-unting umaangat
dahil mas maaga nilang natutunan paano palaguin ang kakayahan nilang kumita. Doon nagkakaroon ng malaking pagitan, ang taong puro pagod lang at taong marunong gumawa ng paraan para umasenso. Napakaraming Pilipino ang may pangarap na magandang bahay, maayos na buhay, at mas komportabling kinabukasan para sa pamilya nila. Pero sobrang hirap maabot ng mga pangarap na yan kapag kulang ang kaalaman kung paano palakihin ang perang pinaghihirapan mo araw-araw. Hindi sapat na kumita ka lang dahil mahalaga ring matutunan paano palaguin ang bawat oportunidad na dumarating sa buhay mo. Kapag marunong kang gumawa ng pera, mas nagiging malawak ang mga posibilidad na pwede mong marating sa hinaharap. Mas lumalakas ang loob mong harapin ang buhay dahil alam mong kaya mong bumangon anumang pagsubok ang dumating. Maraming tao ang natatakot magsimula dahil pakiramdam nila kulang sila sa talento, karanasan o koneksyon sa buhay. Pero kadalasan ang tunay na dahilan kung bakit walang nangyayari ay dahil hindi sila handang matuto ng bagong paraan para umasenso. Lahat ng matagumpay na tao nagsimula rin sa punto na walang kasiguraduhan at maraming pangamba tungkol sa hinaharap nila. Pinagkaiba lang nila hindi sila tumigil kahit mabagal ang progreso at mahirap ang simula. Habang tumatagal, mas lumalawak ang kakayahan ng taong handang matuto at sumubok araw-araw. Napakalaking pagbabago ang pwedeng mangyari kapag natutunan mong kontrolin ang direksyon ng buhay mo gamit ang tamang kaalaman sa pera. Mas nagiging maayos ang relasyon, kalusugan at pang-araw-araw na pamumuhay kapag hindi puro kakulangan ang bumabagabag sa isip mo. Nagagawa mong tulungan ang pamilya mo nang hindi ka nauubos at hindi mo kailangang mabuhay sa sobrang pag-aalala gabi-gabi. Unti-unti mong naaabot ang mga bagay na dati hanggang pangarap at dasal mo lang bago matulog. Pakiramdam ng taong may malinaw na direksyon sa buhay, sobrang layo sa taong araw-araw nabubuhay sa takot at pangamba. Hindi mo kailangan maging sobrang talino para matutunan paano gumawa ng pera at umasenso sa buhay. Mas mahalaga ang pagiging handang matuto, dumiskarte at kumilos kahit maliit lang ang panimulang meron ka ngayon. Kapag nagsimula kang baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa pera, unti-unti ring magbabago ang takbo ng buong buhay mo. Doon nagsisimula ang pag-angat na matagal mo nang gustong maranasan para sa sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Dahil ang taong marunong gumawa ng pera, mas mataas ang tsansang magkaroon ng buhay na may kalayaan, kapanatagan at tunay na seguridad